Magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, no? Isang maulang hapon po, no? Henry Uri and Ma'am Karen. Yes, Ako sir. po si General Dominic Bakay, the Acting Regional Director ng PRO Calabarzon po, no? Opo. Diyan, kayo ba ano provision ninyo? Maitanong namin. Tayo po ay from the north, no? Cagayan Valley po. Nako ngayon kumusta no ba ninyo yung mga kamag-anak ninyo roon? Medyo maulan at mahangin doon ngayon. Yata ako as we speak, ano? Oo. Ako, itatid, meron po tayong low pressure area. Oo. Medyo maulan. Kaya lang, pero diyan din po sa Region 4, lalo la area po ng Calabarzon na maulan. Pero diyan ganito, kanya kami napatawag sa inyo bilang bago pong acting RD ng Calabarzon. Unang-una, kumusta po ang assessment ninyo muna sa Peace and Order Security ng Calabarzon at ano po ang mga hakbang ninyo, marching order ninyo kung meron man sa inyong mga tauhan sa papanatili ng mas payapa at mas maayos na Calabarzon? Thank you po, Sir Henry, no, sa inyong katanungan. Muli, magandang hapon po. Unang-una, ang area naman po ng Calabarzon ay generally peaceful. Though meron tayong mga insidente na kinakaharap din, ano, pero lahat naman ito ay pinagtutunan natin ng pansin at doble-doble ang ating effort para ito ay mga marisolba at sa kaninayan ay para ma-prevent po natin ang mga insidenteng ito, no? At tayo ay nag-umpisa at ang ating marching order sa lahat ng personnel ng PRO 4A ay malinaw. Mahigpit na ipapatupad ang, of course, ang PNP focus agenda ng ating Chief PNP ni Police Jet Jose Melencio Patis Jr. sa pamamagitan ng ating best policing framework, ano? Yan po yung kaming lahat ng police dito sa Calabarzon ay dapat kami ay maging be visible, engage immediate caution, work together, and ultimately it will transform trust from the citizenry, lalong-lalo na dito sa area po ng Calabarzon, no? So overall po, generally naman po ay peaceful at under control po ang peace and security sa Calabarzon. Pero lately nga po may mga balita tayo, no, hindi lang naman po specifically sa inyong area po, ano, General Dominic Bakay, sir, pero itong mga nagsusirculate na mga balita na mga kriminalidad, nabanggit ng aking partner kanina sa bago po namin kayo ipinakilala on air, may mag-ina po na binaril sa Makati City, may mga bullying incident, may mga estudyante na binugbog di umano ang kanilang guro. Meron din pong mga shooting incident po, ano. Ito po ay nakakabahala. So ano po ang ginagawa ninyo pong ang inyo pong opisina para po naman masiguro na yung ating mga kababayan sa Calabarzon na ay ligtas at hindi po sila magiging kumbaga biktima ng mga ganitong mararahas po na mga gawain? Thank you very much, Karen, no? Unang-una po ay inatasan natin ang lahat ng operating units na palakasin ang police visibility sa buong Calabarzon, no? Ang sabi nga po natin is there is no substitute sa police visibility. Tama po. Kapulisan, lalong-lalo na sa mga places of convergence at sa mga number one po, yung mga schools, mga simbahan, mga business establishments, and others, no? At paigtingin ang aming intelligence-driven law enforcement operation, tiyakin ang maagat na pagtugon sa bawat insidente at panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng disiplina, integridad at professionalismo. Kasi tayo po ay naniniwala na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay isang shared responsibility din po, no, ng PNP at ng ating mga partners, no? Local government units, mga stakeholders, at siyempre ang ating buong komunidad. So sa pamamagitan ng matibay na ugnayan at sama-samang pagkilos, hindi lamang natin mapapababa ang kriminalidad, kundi higit sa lahat ay mapapalakas ang tiwala ng publiko sa kanilang kapulisan at mapagpapatibay ng ating serbisyo
tunay na mabilis, tapat at siyempre mararamdaman po ng Aha. ating mga kabayan. No? General Bakay, kasama ba at iaasahan ba ng mga taga Calabarzon na palagi na silang makakakita ng pulis sa lansangan, sa kalsada, maging sa mga barabarangay ho? Opo, yan po ang ginagawa ng ating kapulisan dito sa Calabarzon. Sir Henry, dito rin po ay alinsunod. Una-una doon sa programa rin ng DILG Secretary na Safer Cities. So marami po tayong mga activities dyan, mga operations na ginagawa, yung mga oplan bakal, mga ganun, at mga oplan tika, and others, no, para at saka yung presensya ng ating kapulisan, no, mobile patrol, foot patrol, ganun po yung mga ginagawa ng ating kapulisan. Nabanggit nyo pala, General Bakay, sir, kanina, yung pagresponde ng ating mga kapulisan sa mga report, sa mga reklamo. Gaano po kabilis ang training po? Meron po bang standard in 5 minutes po? Makakaresponde na po ba ang ating mga kapulisan kung meron pong tumawag sa hotline, humihingi po ng tulong, saklolo, o meron pong nangyari po na krimen? Yes, Ma'am Karen, unang-una, yan po yung standard natin, pero ang sabi nga natin, may pinipilit natin na i-beat o mas mabilis pa po sa 5-minute response ang ating responde sa mga tawag, no? Lalong-lalo niya dyan sa emergency 911 tawag sa atin. So, yun po ang lagi natin po yun na sinasignment, kumbaga simulation exercises sa pamamagitan ng pag-monitor natin sa ating regional command center. Kaya nakikita po natin ang kilos ng ating mga kapulisan sa baba hanggang sa municipal level po. Although medyo challenging, partner, sapagkat ang terrain ng Calabarzon may mga bulubundukin at mga malalayong bukirin. Paano po kaya yung mga ganun? Baka asahan ng mga kababayan natin na kahit nasa liblib na lugar sila, a matter of 5 minutes ay makakarating doon ang ating kapulisan, General. Opo, kasi may kanya-kanya namang sektor po ang ating kapulisan, lalo na yung mga mobile patrols natin. Kaya pinag-aralan na po natin yung bawat area ng bawat munisipyo natin at bawat lugar natin. Kaya may kanya-kanyang team, dedicated team na nakatoka dyan sa bawat sektor po. Oo. Ang inyo po ding marching order sa anti-illegal drugs, ano po ang inyong mga mas pinaigting panghakbangin para po itong problemang ito ay kung hindi man 100% masawata, at least maramdaman ng mga kababayan natin sa Calabarzon na nababawasan ang problema sa illegal drugs? Yes, Henry, ang marching order natin sa ating mga kapulisan ay siyempre, of course, paigtinin at magiging agresibo pa ang ating kampanya laban sa illegal na droga, Pagdating sa illegal na droga ay kumbaga no mercy po tayo dito, all out war tayo dito sa anti-illegal drugs operations natin. Teka, partner, with your indulgence, when you say all out war, can you expound on that, General? Paano bang magiging approach dyan? Maganda po yun yung all out war, pero paki-explica po ninyo para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Siyempre po, sa araw-araw na operasyon ng ating kapulisan, hindi po tayo titigil sa pagtugis o pagtugis sa ating mga tinatawag na mga target personalities pagdating sa illegal drugs. At yun ang konsepto naman niya. Pag yan ay mahuli natin, maaktuhan natin, yan ay tutuluyan natin at kakasuhan natin. Okay. And finally siguro po, General, nabanggit nyo rin po na yung tiwala, kailangan din po kasi yan. So, kailangan po ay yung mga mamamayan nakakaramdam po ng tiwala, confidence po sa ating mga kapulisan. And at the same time, yung mga kapulisan din po ay naniniwala rin po sila na hindi po sakop ang isang sibilyan o ang isang komunidad, kundi sila ay partners po. Kumbaga, may kooperasyon, working together. So, paano po ito nagagawa ng inyo pong opisina, General Bakay, sir? Yes, Ma'am Karen, pinapaigting natin ang partisipasyon din ng ating komunidad. Siyempre, ang
Ito ay shared responsibility naman ng kapulisan at ang ating komunidad at saka lahat ng ating mga force multipliers, stakeholders, kasama na rin po ang local government unit. Kaya yung coordination po ng bawat isa sa ating kapulisan, napaka-importante po at huwag din silang magdalawang isip na magbigay ng mga impormasyon sa atin para ito ay tunan po natin real time, kumbaga on time po ang ating magiging tugon sa lahat ng mga impormasyon na ating masagap o makarating sa ating mga kanya-kanyang opisina. Jen, again, without furthering the confidential details, but the focus of Region 4 PNP ngayon, ang focus ngayon na talagang tututukan ulit, lalo na ng inyo pong pamunuan ay ano-ano? Number one po, lahat po ng mga anti-criminality efforts, no? Hindi lang po sa illegal drugs, kasama na rin po ang pagtugis natin sa mga most wanted persons natin. So lahat po yan ay paitingin natin ang ating kampanya. Pati na rin po ang mga operations natin laban sa mga loose firearms. Kasama na rin po yun sa ating kampanya sa lahat ng mga anti-criminality efforts ng PRO Calabarzon. All right. And maybe you have a hotline again para po sa ating mga kababayan bago namin kayo hinga ng mensahe. Ano ang hotline? Pakiulit po. Ano po ang hotline ng para madaling maitawag sa inyo? Pwede pong ito na ring number ko po para antimano, kumbaga mabilis po ang sagot po dyan. Pwede na po rin itong number na ito po. Jen, are you willing to give your number on air? Ito naman po kadalasan tinatawagan po ng lahat po at tayo naman. Sige. Hindi baka mamaya po kahit natutulog kayo sa madaling araw na marami pang tatawag. Ayos lang ba sa inyo 'yan? Yan po, kasama po sa pag-sisip. Ayan. Mukhang sige. At, handa naman si General. Pero ngayon pa lamang, in behalf of General Bakay partner, nakikiusap na tayo. No prank call, no prank text, wag naman. Ito'y para sa lehitimong sumbong at pagpaparating lamang ng mga problema sa komunidad, lalo na sa mga krimen. Ano ho, General? Yes po, tama po yung sir. Dapat yung totoong mga informasyon lang po ang makarating sa atin pa. So, hindi naman po masayang ang mga efforts natin. Yan. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sa inyong mga pulis sa Calabarzon? Muli, magandang hapon po, Sir Henry and Ma'am Karen. Sa ilalim ng ating tinatawag na best policing leadership framework, naniniwala tayo na ang kapayapaan at kaayusan ay isang shared responsibility ng Philippine National Police, ating local government unit, partner agencies, stakeholders, at siyempre sa bawat mamamayan ng Calabarzon. Sa pamamagitan ng matibay na community partnership at engagement natin, at siyempre dapat bukas ang komunikasyon natin at aktibong pakikilahok ng publiko. So mas mapapalakas natin ang crime prevention, mas mapapabilis ang pagtugon sa mga insidente, at mas mapapatibay natin ang tiwala ng bawat mamamayan dito sa Calabarzon. Yun po, at muli magandang hapon po. Alright. Police Brigadier General Dominic Bakay, sir, salamat po ng marami sa inyo. At ibibigay namin ang inyong number na 0926-729-4123. Yan po ang hotline ni General Bakay. Jen, thank you. Thank you, sir. Alright, si General Bakay. Thank you, General Bakay, sir. PNP Regional okay ka na? Sige. Si PNPR4 Region 4 Director General Dominic Bakay.